So, meron naman pong bagong loan app sa Google Play Store, which is itong si Link Peso Loan App, na nagbibigay siya ng instant approved loan offer po sa atin dito kahit mga bago pa lang po tayo dito. At mukhang promising tong loan app na ito, though hindi naman siya buong matatanggap, pero napaka-konti lang or barya lang yung hinihingi niyang bawas. At not 7 days to pay siya. Medyo long term ng kaunti itong si Link Peso Loan App, at kahit pa paano, very low interest rin siya. Which is nagpapautang daw po siya ng up to 50,000 pesos. But doesn't guarantee yun ha, na ganun kataas yung ibibigay nila sa atin. Of course, kapag mga first timer po tayo, magsisimula talaga tayo sa pinakamaliit na loan amount. Well, sa tingin ko, bago lang tong loan app na ito, pero marami na rin nakapag-try eh. Ngayon ko lang kasi napansin sa Google Play Store na nag-e-exist pala siya, na under po siya kay Cashpedia Lending Incorporated. Kaya hindi ko alam kung ito yung bagong anak ni Cashpedia ngayon o siya din to dati na na-feature ko. Well, bago ako magpatuloy, disclaimer lang no, I'm not a financial and loan expert and this video is not sponsored. And this is based on my personal experience lang po na gusto kong i-share sa inyo para mabigyan ko kayo ng tamang expectation before trying this new loan app. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new one or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo itong mga videos, sige ko sila subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko ay sapritan notified ka. Well, back to this new Link Peso Credit Loan App na masasabi ko nga pong bago lang siya kasi this 2026 lang din naman po ito nag-exist. And sabi ko nga sa inyo, marami nang nakapag-try. So, hindi ko lang siya agad-agad napansin, no? Pero yes, marami nang nakapag-try kasi may mga reviews na po dito at may mga nakapag-download na rin. Binisita ko ulit siya sa SEC website and there's a list of recorded online lending platform kasi loan app po ito. So, unfortunately po, hindi ko po siya makita ron. Well, anyways, no, dahil available naman siya sa public, kahit wala siya sa SEC website, sinisilip pa rin po natin kasi nga po, baka ma-encounter nyo at baka utakan nyo agad-agad. So, wait lang muna, no? Panoorin nyo po muna yung video para malaman nyo guys yung kanyang flow. Bago tayo ma-approve dito, kailangan talaga natin malaman yon. Kaya keep watching. Well, download ko po yung app, in-install ko po siya. And then, bubukod po sa atin dito is yung kanilang privacy statement na in-agree ko po para makapag-proceed ako sa application. And then, as usual po, we need to input our mobile phone number na ipapang-register po natin sa app. Then after po niyan, i-click natin yung send para masendan po tayo ng verification code. Nandito na po tayo sa pinaka-homepage niya po. Na sinasabi niya po dito na nagpapautang daw po siya up to 50,000 pesos. And again, subject for evaluation tayo dito ha. Huwag tayo mag-expect na sobrang taas po ng ating ma-approve na loan amount dito. Pero one thing is for sure, lahat po mabibigyan ng loan offer. Basta i-enroll lang po natin yung ating application process dito. Well, kinlik ko yung apply now. Dito po nakalagay guys na I need to go to my setting po sa setting ng phone ko at i-access ko po or i-permit usage ko po itong si Link Peso Loan App para daw magkaroon po ako ng increase or chance na tumaas yung aking credit limit. Pero dito guys, kinancel ko po siya. Pwede naman po siyang hindi gawin kasi medyo ano yun ha, yung i-permit mo siya sa setting ng phone mo. Kung may choice naman na okay lang hindi gawin, yun na lang ginawa ko. Pero minsan kasi kailangan mo siyang gawin kasi yun yung nire-require ng app. Pero puti na lang is hindi naman kailangan. Here guys, identity verification na po to or the ID information na. So ito po yung mga IDs po na kinakailangan nila. Napakadami po nito. So pipili lang po tayo ng isa lang po dyan. And then right away, pipicturean po natin agad-agad yan. And then kapag napicturean po natin yan, mag-auto-capture po yung ating ID details like our ID number and our full name. And then fill up po natin yung gender and date of birth. Proceed tayo sa next step which is the basic information na po including our industry classification, including our job information po, no, nandito na rin. Addresses and other personal details po natin dito. Well, by the way, under po pala ng industry classification, ito po yung mga choices of employment status po natin, ano. So don't worry guys, nandito sila housewife, student, unemployed, freelance, business owner, and of course, employed individuals. And pinili ko lang po dito si unemployed kasi no income proof po silang hinihingi dito. Move on tayo sa next step which is the emergency contact person na po ito. Dalawa lang po yung nare-require nila pero dito sa you can add more if you want. Pero sino ba namang gustong mag-add dito, diba? Siyempre nakakatamad tong portion na ito eh. But we need still to provide at least 2 lang naman. Yun lang naman yung nare-require. And then pwede siyang manually fill up. Pwede rin siyang mag-direct sa ating phone book list. And then after po nito is the facial verification na po. So magsa-selfie lang po tayo dyan. And then right away guys, meron po tayo approved loan offer po dito worth 2,000 pesos. Yes, 2,000 pesos. And don't worry guys, kapag kinlik naman natin tong withdraw, hindi naman siya agad-agad auto-disbursement kasi wala pa tayong fill upan, diba, na withdrawal account. So safe pa tayo doon. So dito po pala no, we can choose the loan amount from 1,000 up to 2,000 pesos. Pero ito guys, sinagad ko siya ng 2,000 pesos. And then ito po yung repayment plan niya. So from today that I'm trying this loan up is within 15 days po yung aking first repayment. And then yung interval na po, every repayment is every 15 days. So meron silang 60
extreme sa binigay sa akin dito at lumalabas yun na nasa 3 months to pay siya. Yung 2,000 pesos and parang halos equally divided naman po yung ating repayment dito. Kaya nga nasabi ko sa inyo na medyo promising siya kasi nga po napakababa ng interest rates kung ito-total mo lahat yan ha. So aabot lang lahat yung repayment plan natin ng up to 2,051 pesos. Diba? Ang baba-baba nun and then lumalabas guys na nasa 0.85% lang monthly. Ganun siya kababa yung interest rate niya, diba? Lakas maka-legit. Well, ito nga yung sinasabi ko sa inyo, dito sa baba, may hinihingi or binabawas siyang service fee. Worth 30 pesos. Yung service fee na yon, ito yung risk management fee niya. Kaya po, yung amount na lang po na madidisburse daw sa atin is 1,970 na lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na almost buo siyang matatanggap, barya lang yung hinihingi niya. Diba? Ang promising, day. And then, syempre, dahil gusto ko po siyang utangan, nag-fill up po ako dito ng withdrawal account. And dito guys, pipili tayo either e-wallet and bank card. And ang pinili ko lang po dito is si GCash under ng e-wallet. And then after ko po siyang ma-fill upan, kinili ko na po itong withdraw money dito sa baba. And then nakalagay naman agad-agad, loan application approved. So your application has been successfully processed and the funds will be credited shortly. So agad-agad dahi. Ang bilis daw. Approved na agad daw yung aking application dito. So let's see no. And then to know na failed pala ito. So rejected po ako. So diba, napaka-deceiving naman yung loan application approved daw ako. Pero at the end of this, upon disbursement, is rejected naman po tayo. Hindi niya naman in-approve. So nakalagay dito, unfortunately, we couldn't approve your request at this time. So balik daw ako na mag-apply after 14 days. Grabe naman. Promising pa naman tong loan app na ito. Pero guys, for me fishy pa rin po siya kasi knowing na wala naman siya sa SEC registration. Since matagal na po si Cashpedia Lending ha, dalawang beses na ata ako naka-feature sa kanya na iba't ibang loan app. Pero pangatlo na ata ito. So sinubukan naman po natin mag-apply. Kasi nga po gusto kong malaman if it is what it is po yung kanilang loan details. Kung yun ba talaga yung ma-receive ko or kung yun ba talaga yung aking repayment. Kasi nga po, di ba interesting siya dahil long term, hindi 7 days to pay, halos buong matatanggap. Sino ba namang may ayaw nun, di ba? Syempre lahat tayo gusto natin yung mga ganong loan app. Pero unfortunately nga po, hindi nga po ako na-approve. Well, dahil may nakapag-try na po dito no sa Google Play Store at may nag-review na siya this May lang 2026 no. So nakalagay po dito, yung kanyang niloan po is 1,000 pesos and then nakalagay po na may 330 upfront service fee po daw siya. Meron po siyang upfront charge of 330 pesos. Then yung 330 na yun, binabawa siya sa 1,000. Kaya po, ang na-receive niya lang daw is 670 pesos after 7 days. And then, you will have to pay daw the amount of 1,076 pesos. So, what does it mean? It is really talagang deceiving yung kanyang loan details. Kasi may nakapag-loan And then, may nakakapag-review din dito na ganun nga po. Hindi siya pong matatanggap ng 7 days to pay. And then, sobra naman kung malaki yung binabawas niya. And deceiving yon. Kung ganun yung ipapakita niya, syempre, yung ilo-loan mo, diba? Na magugulat ka na lang, yun na lang ma-receive mo. Medyo unfair yun, diba? Then knowing na 7 days to pay lang siya. Kakaloka yun. Yun yung review ng isang nakaborrow na dito. Pero syempre dahil na-disapprove nga ako, hindi ko pa rin masasabi na it is what it is talaga. And if nakatry ka dito kay Link Peso Loan App, please comment down below naman po yung experiences mo para aware din po iba nating viewers. Again guys, pag-isipan po mabuti tong loan app na ito kasi medyo fishy nga po siya and parang may pagka-deceiving siya, sabi ng iba. Kaya pag-isipan mabuti ha, hanap po kayo ng ibang reviews or videos po about Link Peso na mga nakapag-try na at basa-basa kayo dyan sa comment section. Don't worry guys, mag-a-update naman po ako sa inyo time to time. So yun lamang po kayo po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At click yung bell button para lahat ng videos kayo sa updated na notified po kayo. So thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!